Praise the Lord. So, good morning po ulit sa ating lahat. So, sige nga po, palakpakan natin ng Lord, yung malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Bago po tayo mag-aral muli ng salita ng Diyos, tayo po muna yung maling manalangin sa Lord. Sige po, tayo po dumulog sa panalangin. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, Lord God. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Lord, tunay nga Panginoon na kami po ay tunay na pinagpala mo, O Diyos. We are so blessed na kami pong lahat ay narito muli sa iglesyang ito, Panginoon, sa bahay-sambahang ito, Lord, upang ikaw ay mapapurihan, mapasalamatan, Lord, sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay, Panginoon. At sa umagang ito, Lord God, ang nais namin, Panginoon, muli kang maranasan, Lord God, at katulad ng iyong pangako, Lord God, isa o dalawa na nagkatipon sa iyong pangalan, Lord, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Lord God, kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa iyong banal na presensya, Lord God. At muli sa oras na ito, pangunahan mo kami. Binubuksan namin ang aming puso, Lord God, sa iyong mga salita. At patuloy, Lord, na ikaw ang mangusap sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya at habag. At muli, Panginoon, ikaw ang aming sasambahin at papupurihan. Salamat muli, Lord, sa lahat, Panginoon, ng ginagawa mo at gagawin pa sa aming mga buhay. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan mo natin ang Lord. Amen. O sige nga, tapikin mo yung katabi mo. Yung malakas na tapik. Ayan. So, kumusta ka? Kumusta po ba tayong lahat? Amen. So, tayo po muli ay Sunday ay narito para magtipon sa pagpupuri sa Diyos. At tunay nga na sa isang buong linggo ay tayo po'y blessed. Sino po yung pinagpala? Can I hear an amen? Yan. So, kung titingnan po natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos, parang hindi na natatapos. Amen? Sa kabila po ng mga dumadaang pagsubok, sino pong dumanas ng pagsubok? Taas ang kamay. Yan. Pero alam ko po, sa kabila ng mga pagsubok na yan, alam nyo po, ang Diyos palagi pong nandyan para sa atin. At sino po dito yung nararamdaman lagi ang Panginoon sa kanyang buhay? Amen. So yan po, napakaganda. At ito pong taong ito, 2024, naniniwala po ba kayo na maraming gagawin ng Diyos sa atin? Last week, sino pong nandito last week? Nag-declare ang ating bishop, ang kanyang i-share is about stewardship, being a good steward. Very timely dahil alam ko po, ako'y nananampalataya, I believe in my spirit and in my heart, na ang blessing ng Lord ay ibubuhos niya. Naniniwala po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, ibubuhos ng Lord ang blessing. Uulitin ko po yung sinabi ko, sabihin mo ulit sa katabi mo, ibubuhos ng Lord ang blessing. Amen. Sino pong excited doon? So we are all excited sa blessing ng Lord. At alam niyo po ba, hindi lang ito blessing pang pinansyal, hindi lang ito blessing pang physical. Amen. Lahat ng aspeto ng ating buhay, blessings in our spiritual life, naniniwala po ba kayo doon, ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, humanda ka, kapatid. I am so excited sa gagawin ng Lord sa taong ito kasi for the past few years, sabi ko nga po marami tayong naging pagsubok, but this time God is reminding us na maging handa tayo. Kasi ang biyaya at pagpapala ng Diyos, baka hindi natin makontrol or hindi natin matake. Baka ma-overwhelm tayo. Kaya nga po last time kung nandito kayo at nakuha nyo po yung mensahe ng Lord, being a good steward. Kumbaga yung mga bagay na binibigay ng Diyos ay ating pahalagahan. Tama ba? Just a recap of the past message. Kung napanood natin, ilang milyon yung naubos? How many millions? Ilan? Ilan ba? 17? Di ba? Sige, pagpalagay na millions of millions, ilang years na ubos? Halos ilang years? For 10 years.
Biruin nyo, isang milyonaryo, dahil hindi naging good steward, no? Naubos ng gano'n na lang. Pero ngayon, alam nyo, the Lord is reminding us to be a good steward. Sabi doon, pahalagahan natin ang ating buhay. Kasi bakit? Alam nyo po na napakaganda ng ating pangalan ng ating church. Ano po? So, life, anong pangalan natin? Life in Christ. So, life in Christ family. Can I hear an amen? So, alam nyo, nung mga past few weeks, nag-meeting kami nila Bishop, kami po ay na-amaze as yung mga leaders, na-amaze kami sa kilos ng Diyos. Kasi every family, nagkakaroon ng buhay talagang, alam nyo yung buhay, sino yung nararamdaman ng buhay na kay Kristo? Na kahit yung bulsa natin, hindi ganun karami yung laman, ramdam na ramdam mo yung kakontentuhan, ramdam na ramdam mo na parang may blessing pa rin. Hello? Kasi yun yung life. At sabi ko nga po, sa heart ko, Lord, ang galing. Kasi yung life in Christ, nagmamanifest po yung buhay. Hello? Nandyan ba kayo? Yung buhay na kay Kristo, nagmamanifest. At ako po'y nagagalak din, Sunday after Sunday, sino pong na-experience or na-witness, Sunday after Sunday, may mga first-timers tayong ipinagpipray. Sinong nagagalak doon? Ako po ay galak na galak. Sabi ko, Lord, maraming pamilyang dumadating, nabibigyan ka ng buhay. Amen? Hindi lang yung buhay na sabihin nating may pagpapala, okay? May pera, kundi yung buhay na kay Kristo. Yung buhay na safe, katulad ng inawit natin kanina, ligtas, laging may kalakasan, amen? Laging may kagalingan. Hello? Kaya, this year, let us prepare ourselves sa gagawin ng ating Panginoon. At ngayon pong umaga, one of the word that I will share, ako rin po ay manghang-mangha dun sa aking pong isi-share ngayon. For 1 week, sabi ko nga po sa inyo, pag ako'y nagpe-prepare, halos 1 week, parang wala akong, basa lang ako ng basa, worship ako ng worship sa Lord. And then, Thursday, I think Thursday yon, ang word sa akin ng Lord is John 15. Ito po yung ating pag-aaralan natin. At kung sino mga nakakaalam sa Bible, about John 15, it is all about the true vine. Amen? And I think Friday or kailan yan, baby? Nag-message ka sa akin about schedules ng ating So, nag-message po ang aking wife about the schedule po sa youth, na ako raw po yung magtuturo sa love, courtship, and marriage. And then, meron pong kasunod doon, yung message ni Bishop na reminder sa atin na we will have a planning sa February. Tama ba? February 4. Pwede bang paki-flash, Kuya Dan, yung February 4? Yung nakalagay na restart, reconnect. Tama ba ako? Ayan. So ako po'y amazed kasi nung nakikita ko po ito, kasi po nung na-receive ko yung message, nasa trabaho po ako, hindi ko po siya masyadong napansin. Tapos ang una ko agad tiningnan yung schedule na sabi ko baka merong reminder si Bishop, tiningnan ko agad yung schedule. At alam nyo, nung tiningnan ko yung schedule, annual planning, February 4, dito po sa Hagay, restart, reconnect, remain. Yung John 15, verse 4 to 5, bigla po ako kinilabutan. Kahapon ba yun, no? Ayun, kahapon sa akin sinend. Ako po'y kinilabutan, sabi ko, Lord, grabe ka. Hindi po kami nag-uusap ni Bishop. No? For the whole week, hindi kami nag-uusap. Tapos, nung finilash to, sabi ko, Lord, yun yung word ko John 15, verse 1 to 16.
Yun po yung minemeditate ko at sabi ko, Lord, thank you kasi alam ko po, pine-prepare niyo yung bawat isa sa magandang, dakila na gagawin mo sa buhay natin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Unang pa lang pong amazing thing na ginawa ng Lord yan. Ako'y amazed namin. Sabi ko, Lord, thank you kasi one Spirit, binibigay ng Lord yung Word. At alam niyo pong Word na ito, hindi na po ito bago sa atin. Okay? John 15, 1-16, ito po ay patungkol sa sinabi ni Jesus sa kanilang mga disipulo, na sabi doon, I am the vine. Tama ba? I am the true vine. My Father is the gardener or a vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruits, He prunes. In short, ang buong story na po ito ay patungkol sa isang vine at mga branches at yung pamumunga. At kung titingnan po natin ito as a whole, the message po nito dapat laging nakakonekta sa Lord. Right? Sabi mo sa katabi mo, dapat lagi kang nakakonect sa Lord. Amen? So, pwede po bang basahin natin John 15 at ang title po ng isi-share ko today is Abiding. Sabihin natin sabay-sabay, Abiding. Okay, are you ready, church? So before that, basahin nga po natin yung John 15 beginning verse 1-4. Dito muna tayo mag-dwell sa verse na ito. Sabi dyan, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Sabi po sa ibang translation, my Father is the gardener. Tama ba? So every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Verse 3, you are already clean because of the words which I have spoken to you. Verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. So, ito pong verse na ito ay very common in our lives. Marami ang pagkakataon na narinig na natin ito. But this time, gusto ko pong maging mas malalim pa tayo sa salitang ito ng Lord. So during the time of Jesus, ito po ay sinabi niya sa kanyang mga disipulo nung siya po ay malapit ng dakipin. Okay? In John 14, habang sila nagkakatipon dun sa Passover, yung Last Supper, sinabi rin ng John 14, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Isa sa memory verse natin, okay? So, sinabi rin ng Lord dyan, ako'y aalis, ngunit hindi nyo alam kung saan ako pupunta. Diyan po yung mga scenario ngayon at itong verse na ito ay sinabi rin ng ating Panginoon sa mga disciples bilang isang pagtuturo. Okay? Alam naman natin na si Jesus kapag siya po ay nagtuturo sa kanyang mga disciples, laging mga parables. Right? Yung parable ng sand at ng yung nagtayo sa sand, nagtayo sa batuhan. Ganyan po yung mga parable ni Jesus, di ba? Yung parable ng lost coin. So, laging may mga lesson. But this time, ito yung kahuli-hulihang sinabi, ang paalala ng ating Diyos sa mga disciples. And this verse refers to all the believers. Okay, in our time. So, sa mga mananampalataya, sino dito po yung mga mananampalataya na? Please raise your hand. Yan. So, lahat tayo dito naniniwala kay Jesus, right? So, this verse ito po ay para sa mga believers. Kaya ang sabi doon ng Panginoon, nag-remind siya. So, iisa-isahin po natin ngayon, ano ba yung ni-remind ng Lord? Sabi ni Jesus, I am the true vine. Bakit kaya sinabing I am the true vine? Hindi lang sinabi ni Jesus na I am the vine. Hello? Nandiyan ba kayo? Kanina umaawit tayo. Ang sabi doon sa word nung inawit natin, to the one thing true
Jesus, it is you. Ibig sabihin, to the one thing, true, totoo. Okay? So sinabi ni Jesus ito, binigyan niya ng emphasis itong verse na ito, I am the true vine. Kasi bakit? Nire-remind ng Lord ang mga disciples about the Lordship of Jesus Christ, na siya lang po ang dahilan, siya ang daan at ang katotohanan patungo sa kaligtasan. Kasi why? The Israelites, the Jews, ang mga Hudyo nung time na yon, ang akala nila, no, the way to heaven is to do the law. Nandyan ba kayo? Nakabase sila doon sa batas ni Moses na kapag yun ang sinunod nila, sila po ay accepted by God. Okay? So in our generation, okay, wala pong ibang daan, same with the scripture, 2024, walang ibang daan, katotohanan at ko narinig, na iba't iba man tayo ng paniniwala, iba't iba naman tayo ng pananampalataya, iisa ang ating Diyos, iisa ang ating pupuntahan. Sinong narinig na yon? So we must be fixed in ourselves, in our faith, that there is one true vine, no other than Jesus Christ. Sinabi niya yung, binigyan niya ng emphasis yung, kaya sa ating mga believers, okay, sabi sa atin kapag tayo tumatanggap sa Panginoon, sinong ipinakikilala natin? Hindi si Life in Christ, hindi si Bishop, no other than Jesus Christ. If we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we will be saved. Right? So, no other than Jesus. And pangalawa, sabi doon, my Father is the vine dresser, or my Father is the gardener. In-acknowledge ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Hello? Because the Father, kung titingnan natin sa isang maghahalaman, the Father is the caretaker. Kung titingnan natin din, God the Father sent His only begotten Son as a true vine for the salvation of the whole vineyard. Nakita niyo po yon? God the Father sent His Son, tapos siya, ang God the Father, siya yung mag-care sa ating lahat, even for the vine itself. Okay? So kung babasahin natin yung verse 2 and 3, okay? Binigyan ng atensyon ng Father ang mga branches. Sabihin mo nga, branches. Okay, hindi po ito branch ng Jollibee ha, branch ng McDo. Merong plaza, merong ano. So branches, ito po yung mga sanga in Tagalog. Okay? So lahat tayo ay mga sanga. Okay? At ang sabi doon, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Okay? Dalawang branch ang tinukoy ng Lord dito na binigyan niya ng emphasis. Okay? Ang unang branch is yung the one that does not bear fruit. Ang sabi doon, anong sabi doon? He takes away. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Hello? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba ay sangang namumunga? Hala. Parang kinabahan kayo, no? Okay, huwag kayong kabahan. Kasi dito po, akala natin, yung sabi ng word, no? Kasi ito po inaral ko ng mas malalim. In-research ko pa po ito. Ang pagkakaalam natin sa verse na ito, ang sabi doon, yung mga sangang hindi namumunga, inaalis daw ng Lord. Yun yung pagkakaintindi natin na kapag pala tayo, Lord, ang tagal ko ng Kristiyano, hindi ako mamumunga, baka ako'y alisin ng Lord. No. Okay? Nung akin pong ni-research ito, ang sabi doon nung takes away, tiningnan ko po yung Greek word nito, nung takes away, ang ibig sabihin ng sa Greek niya is airo.
Okay, Airo. Hindi po si Pastor Ira. Airo. At ang sabi doon, ang ibig sabihin ng Airo is to take up, to raise, or to lift. Hello? Nakita nyo yon? Yung takes away, ibig sabihin, every branch that does not bear fruit, He takes away. Palitan natin yung word. Every branch in me that does not bear fruit, He takes up, He raise up, He lift up. Okay, kaya huwag kayong matakot. Kung hindi kayo nagbe-bear ng fruit, the Father, the gardener, ang ibig sabihin nun, inaangat ka kasi nandun ka sa lupa. Sino po dito yung naghahalaman? Ayan. Nakakita na ba kayo yung mga sanga niya ay sumasayad sa lupa? Anong ginagawa nyo? Oh, minsan, di ba, hindi lang pinuputol, di ba, minsan inaangat natin. Right? Halimbawa, yung puno, nakatumba na, sayad na sa lupa yung kanyang sanga. Di ba, inaangat natin para hindi siya sumayad sa lupa at hindi madumihan. Ganun po ang ginagawa ng ating Diyos Ama. Airo, He takes us up. Kapag tayo hindi namumunga, nililift up niya para hindi tayo madumihan. Okay? So in our Christian life, kapag tayo po hindi sabi doon, hindi namumunga, alam niyo ang ginagawa ng Lord, hindi niya tayo inaalis. Okay? Naunawaan po ba natin? Hindi niya tinitake away ang mga hindi namumungang Kristiyano, kundi itinataas niya palalo. Anong sabi doon? Para siya po ay mamunga. Hello? Nandyan po ba kayo? Okay, yung pangatlo, sabi doon, sa verse 2, letter B, every branch that bears fruit, He prunes or He purge. Sa ibang translation, sa King James translation po, He purge that it may bear fruit or it may bear more fruit. So, yung pruning na tinatawag. Alam natin ang pruning, so ang mindset na natin, ang pruning masakit. Tama ba? So, yung verse na ito, nung binabasa natin ito, pag sinabing pruning, tayo po ay kinakat ng Lord. Okay? That is true. Ano bang kinakat ng Lord sa atin? Ang purging or pruning, pag tinignan niyo po ang word na purge, okay? Or yung pruning, ang ibig sabihin niyan, getting rid of unnecessary things. Okay? Sabi doon, getting rid doon sa mga bagay, sabi doon, means getting rid of unwanted quality. Okay? Unwanted condition. Ibig sabihin, kapag tayo pinuprune ng Lord, ang inaalis sa atin yung mga bagay na alam ng Lord na hindi makakatulong sa atin. Hello? Nandyan ba kayo? Ibig sabihin, pinuputol. So sa mga naghahalaman, tama ba ako? Yung kita nating mayroong dahon na tuyo na, anong ginagawa natin? Hinahayaan lang ba natin yon? Di ba pinuputol natin para siya po ay ulit mamunga. So ganun po ang illustration ng Lord sa verses na ito. And then ang sabi po doon, verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. After po nung taking away, which is airo, hindi po yung inaalis ha, tayo inililift ng Lord, inaalis tayo sa ground, no? Inaalis tayo sa madumi, and then pinuprune tayo ng Lord, and after ng pruning, ang sabi doon, the Lord purifies us. Hello? Can anyone say na siya po ay holy? Please raise your hand. Sino ditong holy? Amen? Wala pong holy. Right? But because of the Lord, because of the blood of Jesus, na naglinis sa ating lahat, we are made holy. Amen po ba? Amen?
So through Christ Jesus, we are purified. We are sanctified sa harap ng Panginoon. Amen? Kaya po itong verse na ito yung niremind ng ating Panginoong Hesus sa mga disciples. And in our time, this 2024, yung word na abiding, verse 4, sabi dyan, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Sabay-sabay nga nating sabihin, abide. Okay. So yung abide, tiningnan ko rin po ang ibig sabihin ng abide. Okay, next please. So abide, yung Greek word ng abide, dun po sa context na yon is meno. Ang tawag dyan ay meno, na ang ibig sabihin daw po niyan ay, it means to reside, stay, live, lodge, tarry, or dwell. Meno describes something that remains where it is. Hinighlights ko po ito, ang sabi doon, continues in a fixed state or endures. Okay? Meno can mean take up permanent residence or to make yourself at home. So ito yung ibig sabihin ng abide na nakalapaloob po dun sa John 15 verse 4. Sabi ng Lord, abide in me so that I abides in you. Kung titingnan natin yung kabuuang meaning, ang sabi doon, yung naka-highlights po dyan, sabi ko dyan, continuous in a fixed state. Ibig sabihin, yung ating sarili, dapat po naka-abide, naka-continue in fixed state sa ating Diyos. Hello? Nandyan po ba kayo? So, ang kailangan po natin, tayo daw po ay naka-abide sa Lord in ano? Fixed state. Hindi po occasionally lang. Hello? Hindi po kapag lobat lang. Imagine niyo, no? Nung panahon ni Jesus, wala pong mga cellphones, right? Kaya po siguro, no, ito po yung personal ko lang, but wala sa Bible. Ang Lord, lagi siyang nagbibigay ng example sa mga bagay na nakikita niya. Okay? In our generation, sometimes we use other things para magbigay ng examples. For example, sino dito nakakinig na ng turo ni Bishop about reconnecting to the Lord? Na para tayong cellphone, na kapag tayo nalobat, dapat tayong nakakonect sa Lord para mag-recharge. But this time, God is reminding us, huwag tayong maging cellphone. Hello? Naunawaan niyo po? Kasi ang cellphone, i-recharge mo lang yan kapag siya ay lobat. Pero kapag siya ay full charge, anong gagawin? I-detach mo yung charger, tapos balik na uli sa kanyang full operation. So sa atin bilang mga believers, hindi tayo dapat cellphone. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka cellphone. Kailangan yung sinasabi ng word, abide in me. So sabi doon, connect to the Lord in a fixed state. Hello? Dapat tayo ay naka-fix na naka-connect sa Lord. Kaya po sabi ni Jesus, kapag daw po ang isang sanga ay hindi naka-connect sa vine, anong mangyayari? Siya ay matutuyo. Hindi siya mangmumunga at siya iipunin at ilalagay saan? Ilalagay sa apoy, gagawing panggatong. Very simple word, very simple illustration sa ating mga Kristiyano. But one thing or one question, ano po ba tayo? We are the vine that abides in the, we are the branch that abides in the vine, or tayo yung branch na nasa karsada?
or wala sa vine. Amen? So, tatlong bagay po when it comes to abide. The first thing na sinabi po dito sa ating verse, okay? Sige po, yung meaning again. Balikan po ulit natin itong meaning. Next please, yung meaning. Tinignan ko rin po yung meaning ng abide sa dictionary. Ang sabi doon, to stay, continue in place, to have one's abode, to remain stable. Kita nyo po? Remain stable and fixed in some state or condition. Okay? To continue or to remain. So, punta na po tayo sa unang point. Sabi po ng John 15:5-6, please next. Abide in Him, abide in me, sabi ng Lord. I am the vine, you are the branches. He who abides in me bears much fruit, for without me, you can do nothing. Hello, tama po ba? If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Tingnan nyo po, di ba? Ang sabi ni Jesus, yung sino daw tao na siyang mag-a-abide sa Kanya, siya din ay mananatili sa Kanya. For example, kung tayo naka-fix sa Lord, ang Lord naka-fix din sa atin. Hello? At ang sabi naman doon, if anyone does not abide in me, kung sino naman yung mga mananampalataya na hindi nananatili sa akin, anong sabi doon? Siya ay ika-cast out as a branch. Okay? Alam niyo po ba na ang kaaway gustong-gustong putulin ang branch? Hello? Nakakita na ba kayo dito ng mga batang naglalaro? Yung naglalaro ng kahoy? Ako po, nung bata ako, naalala ko, kapag may dala akong kahoy, yung mga halaman, tinatagpas ko. Sino na yung ano yun? Sino na experience yun? Ayun, si Kevin, tinagpas daw yung halaman ni nanay. Ano? So, ginaganon, di ba? Kung titingnan natin, kapag tinamaan yung halaman, di ba, putol. Yung mga naputol na halaman, ano mangyayari? Matutuyo. So, pag natuyo na yon, sa tingin nyo ba, mamumunga pa yon? Okay? So, alam nyo, ang kaaway, tuwang-tuwa tayong putulin. No, hindi ko naman sinasabing yung mga bata ay, ano yun ha? As part of our illustration, ang kaaway, gusto niya tayong tagpasin lagi. Kasi bakit? Kapag tinagpas niya tayo, wala na tayo sa vine. Hello? Kaya dapat, tayo, sabi doon, let us abide in Jesus. Manatili tayo sa Panginoon. Hindi lamang po tuwing Sunday na naroon yung faith natin sa Lord, kundi every day in our lives, we must be abided or abiding in the vine. Baka kasi, alam niyo po, sa henerasyon natin ngayon, marami na pong mga teachings ang lumalabas. Hello? Marami na nagpapakilala. No? Na nandyan na yon. At sinabi rin po sa Bible, na darating po ang Antichrist. Akala natin siya na. Pero sabi ng Lord, remain in your faith. Remain in Jesus. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? One verse, sabi po ng John, 1 John chapter 2, verse 18-27, therefore, let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from beginning abides in you, you will also abide in the Son and in the Father. And this is the promise. He has the promise us eternal life. Okay? 1 John chapter 2 verse 18. Ito po yung verse na yon. Sabi po ng 26, these things I have written to you concerning those who try to deceive you.
But the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need anyone to teach you. But as the same anointing teaches you concerning all things, that is true and not a lie, and just as has taught you, you will abide in Him. Okay? So, kung uunawain natin, yun daw pong mga katuruan na ating na-receive today must be abided in us. Panatilihin natin sa ating mga puso. Okay? So we must, si Jesus, kailangan nakafix sa ating heart na kahit siguro may dumating na ibang relihiyon sa atin, hindi tayo matitinag. Kasi nga po, we are abided in Jesus. Okay? So this 2024, wag po natin kakalimutan yung faith natin. It's not about life in Christ. It's not about Bishop Jimmy. It's not about the church. It's about Jesus. Kanina inaawit natin, it's all about you. Yung miracles, yung pagpapagaling, hindi dahil nag-pray si Pastor Conrad. Hello? Hindi dahil kayo ay Kristiyano. Hello? Ay, Kristiyano ako, kaya pinagaling ako. No. Tingnan mo in the other way. Si Jesus ay Diyos ko, kaya gumaling ako. Hello? Pwede natin sabihin, anak ako ng Diyos, kaya pinagaling ako. Yes, right, but think it in another way. Ang Diyos ay Ama ko, kaya gumaling ako. Praise the Lord. Hello? Nandyan po ba kayo? Kasi sometimes, yung mindset natin, nadideceive din tayo. Ako. Yes. Glory to me, sabi po yung mga nanay. Ako ang nag-Bible study doon, kaya naligtas sila. Hello? Ako ang nagtuturo doon sa San Lucas or San Nicolas, kaya sila umaattend ngayon. No. Abide in Jesus. Kaya sila umattend dahil narinig nila si Jesus. Si Jesus na nagbabago ng buhay, hindi tayo. We are only an instrument na vessel lang, Lord, upang yung salita niya na patungkol kay Jesus ay maipahayag po natin. Nandiyan po ba kayo? So every time we pray, every time we teach the Word of God, make sure na ang nag-glorify ay si Jesus. Hello? Amen? Purihin po ang Diyos. Nandiyan ba kayo? Abide in Him. Abide in Jesus. Kasi wala pong ibang daan, wala pong ibang paraan ng salvation kundi si Jesus. Okay? Amen po ba? Praise the Lord. Mabilis lamang po ako. Number 2, abide in His words. Verse 7 and 8. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Napakaganda po ng pangalawang ito, no? Yung una, let us abide in Jesus. Dapat fix yung faith natin sa Lord. Si Lord ang naitataas. Amen. Itong pangalawa, we must be abided in the Word of God. Okay? Sabihin nyo nga sa tabi mo, Word of God daw. Sino po dito yung nagbabasa ng Word of God sa umaga? Sino dito yung nagbabasa ng Word of God sa tanghali? Sino yung nagbabasa ng Word of God sa gabi?
Okay. Tama po yun. Kasi sa Bible, sinabi ng mga anak ng Diyos, even si David, si Joshua, the word or the book of law shall not depart from me. I meditate it day and night. Tapikin mo ulo yung katabi mo. Kapatid, basa-basa ng Bible pag may time. Not only pag may time. So Life in Christ, taas ang kamay ng Life in Christ family. So we are encouraging everyone to read and meditate the Word of God not only pag may time. Hello? Ito po yung reality sa ating world today. Okay? So the world, marami na pong words ang world. Tama ba? Maraming words of encouragement. Okay? Habang may buhay, may pag-asa. Tama ba? Huwag kang susuko. Okay? Those are words. Kaninong word? Sa world. Ano ang word ng Lord? Kay Jesus, may pag-asa. Tama ba? Sabi ng world, walang forever. Tama ba? Pero ang sabi ng Lord, may eternal life. Ibig sabihin, may forever sa Lord. Sabi mo sa katabi mo, may forever. Tama ba? Ang world, ang salita niya, pwede ito, pwede na ito. As long as hindi ka nakakasakit ng or nakakatapa ka ng tao. But no, in the Bible, merong good, merong bad. Even si Solomon, yun ang kanyang, si King Solomon, yun yung kanyang piniray sa Lord, yun ang kanyang hiniling. No? Malaman ko kung ano ang mabuti at masama. That's the Word of God. Hindi porke narinig natin sa world, i-apply natin. We must, kumbaga, i-connect na natin sa word ng Lord bago natin ito gawin. Okay? So, Joshua 1:8, ito po yung reference verse niya. This book of law shall not depart from my mouth, but you shall meditate day and night. Bakit kailangan nating magbasa ng word? Sabi doon, that you may observe to do according to all what is written in it. Then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Yan pala yung sekreto sa success. Sinong gusto mag-success? O sinong gusto mag-succeed sa life? Ito po ang sekreto. Hindi dahil gagalingan ko lang. Kasi bakit? Alam niyo po ba yung giving our best nasa Bible din? Hello? Okay, ito po yung isa sa verse na pinanghahawakan ko. In everything you do it as if you are doing it to the Lord. Sa lahat daw ng gagawin natin, isipin natin na yung ginagawa po natin ay ginagawa natin kanino? Sa ating Diyos. Hindi pwede yung pwede na yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede ang pwede na. Hello? Dapat laging best. Yung gagawin natin, maliit man yan o malaki,
give our best, hindi dahil makikinabang ka, kundi dahil ginagawa mo yun sa Lord. Lagi pa rin nakabase sa Word. Sa Word of God. Amen? So kapag tayo po ay nasa sa mga workplace natin, let us meditate the Word. Ang Diyos po ang mangungusap sa atin. Amen? Psalms 115, 97 to 105. Napakaganda po nito. 115. Sabi po ni David, "Oh, how I love your law. I meditate it all day long. Your commands are always with me and make me wiser than my enemies." Amen. "I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. I have kept my feet from evil path, so that I may obey your word. I have not departed from your laws, for you yourself have taught me." Verse 103, "How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth." Praise the Lord. "I gain understanding from your precepts, therefore I hate every wrong path." Verse 105, "Your word is a lamp for my feet and a light unto my path." Praise the Lord. Kaya kung tayo po ay may word ng Lord, kung nananatili ang word ng Lord sa atin, yung lalakaran natin may liwanag, meron pong tamang daan. Amen. Palakpakan nga po natin ng Lord. Praise the Lord. Nandyan po ba kayo? So these two, first thing is abiding in Jesus. Second thing is abiding in His Word was God. And the Word became flesh. So in short, all in all, wala pa rin tayong pupuntahan kundi ang ating Panginoong Jesus. We must always be fixed, not connected. We must be fixed in the vine. Nandyan po ba kayo? So kailangan tayo po ay laging nasa Panginoon, hindi lamang tuwing Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. We must be abided to Christ and abided to His words. Amen. Praise the Lord. At ang sabi ko nga kanina, again, nilagay ko po dito ulit, the enemy will always try to cut the branch. Gagawin at gagawin ng kaaway, naputulin tayo para hindi tayo makapagbasa ng Word. Okay? Mas babasahin pa natin yung mga comments sa Facebook kaysa sa Word. Hello? There are things na gagawin ng kaaway. Mas pipiliin natin yung mga games sa cellphones kasi gusto nga tayong ikat ng kaaway para hindi natin ma-meditate ang Word. Hello? Ang gagawin ng kaaway, gagawin kang busy. No? Magiging busy ka sa paghahanap ng pang-tuition, pambayad sa mga ganito. Okay? Pero ang sabi ng Word, nalilimutan natin, huwag tayong mag-alala o maging balisa sa anumang bagay. Tama ba? Kasi yung ang mga ibon hindi nagtatrabaho, pinapakain ng Lord. How much more tayo? Pero dahil ang naririnig natin ay ang word ng ating kapitbahay, ng mga marites,
Okay? Hindi word ng Lord. Sometimes we are affected. Hello? Hoy, alam mo sis? Ganyan. Alam mo kumare? Ganto. Ayun na ang narinig mong word sa maghapon. Hello? Kaya ikaw, akala mo lahat ng tao gano'n na din. So, abide in His words. Pangatlo po. Okay? Abide in His love. John 15:9-10. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Sabihin nga natin, love. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. O, sige, nagsabi kayo ng I love you. Tanungin mo yung katabi mo, totoo ba? Ayan. Praise the Lord. Ito yung command ng Lord. Sabi doon, if you keep my commandments, you will abide in my love. Okay? Alam natin ang love, unconditional. Tama ba? Kaya dapat manatili sa atin yung pag-ibig ng Diyos. At dapat manatili yung command ng Lord. Ang sabi sa Bible, mahalin natin ang ating mga kaaway. Naku, parang ang hirap nun. Hello? Ang hirap nun. Pero yun ang sabi ng Bible. Pakitaan nyo ng mabuti yung mga taong hindi nagpapakita sa inyo ng mabuti. Ang hirap nun. Yes. Sa tingin ko, dito sa tatlong abiding, ito yung pinaka-practical, but ito yung pinaka-mahirap. Kasi abiding in Jesus, nandito yung faith natin. Yes, fix. Fix yung faith ko sa Lord. Kahit sabihan mo ako ng kahit anong teaching, hindi mababago ang pananampalataya ko sa Lord. Si Jesus ang aking hari. Okay? Abide in His words every day. Nagbabasa ako ng Bible. Pinamumuhay ko to. No, I'll try my best to live with the Word. Pero ito na yung last, yung practical. Abide in the love. Ay, nako, yung nakasakit sa akin. Love ko siya, kaya lang. Love ko siya, pero wag siyang magpapakita sa akin. Yan. Tama ba? Alam nyo, yung horizontal and vertical relationship, napakahalaga. We can say, sabi rin sa word, no? I think, ito pong verse na ito sa yung verse 1 John chapter 2 verse 9 to 11. He who says he is in the light and hates his brother is still in darkness. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness, and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Hello? Mahal natin ang Diyos, vertical relationship, but in reality, in horizontal relationship, pinipili lang natin kung sino yung love natin. Love ko yung maraming pera. Kabati ko yun. No? Hindi ko kabati. That is the reality in our society. Meron pang kanta, pag wala ng pera, wala ng kaibigan. Pag maraming pera, maraming
Kaibigan, totoo hindi? Kasi bakit? Meron tayong standard pagdating sa love. Pero ang Lord, sabi doon, yung unconditional love na pinakita sa atin ng Diyos, kumbaga wala dapat, walang no, walang yes, walang pangit, walang pogi, no? Walang mahirap, walang mayaman, walang exemption pagdating sa love. Kaya po sabi doon, abide in Verse 9, basahin nga po natin, abide in my love. Yung letter M po dyan ay capital M. It pertains to Jesus. Ibig sabihin, remain in my love. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos so that we can love others. Kasi pag manatili ka lang sa love mo, hindi niya sinabing abide in love. Sa verse na ito, hindi po sinabing abide in love. Ang sabi doon, abide in my love. Ibig sabihin, love ni Christ, hindi love natin. Kasi pag love natin, meron pong kondisyon. Hello? Kaya sabi doon, if we remain in God's love, we can also love others. Kasi bakit? Iisipin mo si Jesus nga, minahal ako kahit ako'y kulang-kulang. Tama ba? So bakit hindi ko siya mamahalin? Si Jesus nga, pinatawad ako, ang laki-laki ng kasalanan ko. Bakit hindi ko siya patatawarin? And even the scripture, sabi doon, ang sino hindi magpatawad sa kanyang kapwa, hindi rin patatawarin ng Lord. Kaya nga sabi doon, remain in God's love. Abide in God's love. At alam niyo po, isa pa ulit, word. Okay? 1 John 2:18, sabi doon, my little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Okay, buksan nga natin, kuya. 1 John 2 verse 18. Kung meron po dyan. Ayan. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is, parang iba yung verse, kuya. Sa baba pa, please. Sa 18 po. 2:18. Tama ba ako? Hindi siya dyan. So anyway, hindi ko po makita yung verse. Pero yung verse sa last, okay? I think 17 siya, kuya. Sorry. Okay, hindi ko na makita. Pero anyway, sabi doon, my little children, let us not love in word or in tongue. Hindi lang sa words or in tongue, but also in deed and in truth. Kailangan yung pag-ibig natin ay totoo. Kasi ang Diyos natin ay minahal tayo ng totoo. Okay, again, sabi ko nga sa inyo, the enemy will cut us para hindi tayo maka-abide sa love ng Lord. That's why yung generation natin ngayon, pwede ng divorce, pwede ng mag-same-sex marriage, nagkakaroon po ng shakening. Ina-accept ng tao, but we all know and we all believe according to scriptures, dapat hindi ganun.
Amen po ba? So, let us remain, let us be fixed. Ayan, tama ba ako? 1 John 3:18, sorry. Ayan, 3:18 pala siya. Dear children, let us not love with words or speech, but in actions or in truth. Amen po ba? Palakpakan nga natin ng Lord. Praise the Lord. Yan po yung tatlo. Abide in Jesus, abide in me, okay? Next is abide in my words. Pangatlo po is abide in His love. Balikan muna natin yung pinaka-verse, John 15. Okay, sabi ng 1-4, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Yung last, ano ko po, please. Yung last slide po, please. Yan. Bearing much fruit. So, alam nyo po, ito yung result kapag tayo po ay nag-abide sa Lord, kay Jesus, nag-abide tayo sa word ng Lord, at nag-abide tayo sa love. Ito yung magiging result. Tayo daw po ay mamumunga ng marami. Alam niyo po ba yung fruit na ito ay hindi yung outcome ng ginawa natin? Or hindi ito patungkol sa blessing? Hello? Itong fruit na ito is about our inner self. Okay? Yung sinasabi po sa Galatians chapter 5:22 and 3, yung fruit of the Holy Spirit. Ano nga po yun, yung fruit of the Holy Spirit? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Okay? I-take note nyo po yun. Yung fruit of the Holy Spirit. At alam nyo po kung minsan, dun sa fruit ng Holy Spirit, minsan nalalaglag yun. Minsan nalalaglag yung joy. Nalalaglag yung peace. Okay? Nalalaglag yung gentleness. Nalalaglag yung self-control. Kasi bakit? Hindi po tayo nakakonect or we are not fixed sa vine. Nandyan po kayo? So this 2024, God is reminding us, all of the believers, to remain in the vine, abide in the vine, which means to be fixed, continue in the Lord. Gaya po nung sinabi ko sa kanina, hindi tayo parang cellphone na kapag lobat lang, naka-charge. So every day in our lives, we must be fixed, connected to the vine. At anong sabi doon? We will bear much fruit. Yung fruit na tinatawag dito, which is the fruit of the Holy Spirit, lahat po yon mararanasan natin. Yung joy, yung peace, yung love, yung long-suffering, yung kindness. Tingnan nyo po dun sa fruit of the Holy Spirit. Please. Yan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, next, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So, yung lahat ng karakter na yon, mamumunga sa ating buhay. At alam niyo po, yung naalala ko yung teaching ni Bishop last time about good stewardship. We all believe na yung pagiging good steward, hindi rin po siya madaling gawin. Madali siyang sabihin kapag wala. Pero kapag nandyan na, parang ang hirap na. For example, our talents. God gave us talents. Ito po yung dapat mabigyan natin ng good stewardship. Sino po dito may mga talents sa asang kamay? Huwag kayo mahiya. Lahat tayo may talents. Binigyan tayo ng talent ng Lord, pero ang sabi doon, be a good steward sa talent na yon. Saan po natin ginagamit? Hello?
Kailangan yung ating, sabi doon, kailangan yung ating mga kayamanan dapat makikipagbigay honor sa Lord. So how can we do that? We must abide in the vine. So that yung fruit na ito, na sinasabi sa Galatians, mamunga po sa atin ito. Yung patience sa mga bata, sa paghihintay. Hello? Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ng Lord, please. So tayo pong lahat ay tumayo. I will end this word sa isa pong story na nabasa ko. Yan. Amen. Are we blessed? May naunawaan po ba tayo? So gusto ko po makinig lahat sa isang story na ito, no? So ito po yung isang story na nabasa ko. Meron daw pong isang family na nagdadrive papunta sa church. Okay? At along nang papunta sila sa church, may nakita silang sanga. Yung sanga na yon tumatakbo. Tapos yung sanga na yon, sabi nung pamilya na papunta sa church, uy, bakit ka tumatakbo? Yung sanga sumagot, pupunta ako sa church, kakabit ako sa vine kay Jesus. Kasi itong mga nakaraang linggo, busy ako sa work. Okay. Tapos, pareho na silang nasa church. After that, nung uwian na, nakita ulit ng pamilya yung sanga. Sabi nung pamilya, sanga, saan ka pupunta? So, uuwi na ako. Ang dami kong gagawin. Magtatrabaho ako ng isang buong linggo. Pagtatrabahoan ko yung ipapakain ko sa aking mga baby sanga. Okay? So kung titingnan po natin yung scenario, there are a lot of times na para tayong mga sanga or yung branches na every Sunday, doon lamang tayo kumokonek sa Lord. Hello? At pagdating ng buong week, we are so busy in our lives. Aminin man natin o hindi, sometimes, nagiging ganun tayo. But God is reminding us, every day in our lives, make sure na parang Sunday lagi. Hello? Na naroon pa rin yung magpe-praise and worship ka, no? Sa umaga, after ng praise and worship, magpe-pray ka, and then magdadwell ka sa Word. After dwelling sa Word, punong-puno ka ng pag-ibig, i-spread mo yung Word through your life, through your testimony. Amen? So yun po yung nais ng Lord sa atin this year 2024. That we remain, not only stay, but to remain in our Lord Jesus Christ kahit saan man tayo naroon. Not only in Hagay, but also in our family, also in our jobs, in school. So let us make sure na tayo po ay nakakabit, hindi tayo pinuputol ng kaaway. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yan. So let us worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Yan.
Praise God. So we will pray. Tayo po'y magpe-pray sa Lord. Hallelujah, Lord God. Ang cute ng mga bata. Ano po? So, yan. So, magpe-pray tayo sa Lord. Let us ask His guidance. Kasi nananampalataya po ako na wala po tayong magagawa, sabi nga ng verse. We can do nothing apart from the Lord. So let us ask God to remind us every day sa ating life na patuloy tayong manatili sa Kanya. At alam ko po, naniniwala ako na nananampalataya na everything ay mapapagtagumpayan po natin. Amen? So sige po, tayo pong lahat ay yumukot pumikit. Hallelujah, Jesus. Come on, let us praise the Lord. Hallelujah, God. We glorify your name. We praise your holy name, Lord Jesus. We give the honor, Lord God. We give you all the glory, Jesus. Patuloy ka naming sinasamba, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. You deserve the highest praise, Lord God. Come on, let us give thanks, praise unto the Lord. Praise to your name, Lord Jesus. Praise to your name, O God. Hallelujah. Oh, we glorify your name, God. Receive all the honor, Jesus. We give you the highest praise, O Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy naming sasambahin, Lord God. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang nagbibigay sa amin ng buhay, Lord God. Hallelujah, Lord God. Kami, O Diyos, ay patuloy na mananangan sa iyo, Lord God, sa iyong kapangyarihan, Lord God. At tunay nga, O Diyos, ng aming pong panalangin sa oras pong ito, Lord God, sa bawat aspeto ng aming buhay, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang maghari, Lord God. Ikaw, O Diyos, ang gumabay sa aming mga daan, Panginoon. Ang iyong mga salita, Lord God, ang patuloy po naming marinig, O Diyos. Panginoong Jesus, kami tulungan mo, Panginoon. May isa pamuhay namin, Lord God, ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na mahalin, O Diyos, ang aming kapwa. Tulungan mo kami, O Diyos, na patawarin, Panginoon, ang mga nagkasala sa amin, Lord God. Tulungan mo kami, O Diyos, na mapagtagumpayan namin, Lord God, ang anumang plano at gawa ng kaaway, O Lord, sa aming mga buhay, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na malaman namin, O Diyos, ang mabuti at masama upang hindi kami magkasala, Panginoon. O Diyos, kailangan ka namin, Lord God, sa aming mga buhay. Patuloy po namin inaasahan, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming gabay. At higit sa lahat, Lord God, Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Muli sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang aming pamilya. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming buhay, O God. I-provide mo, Lord, ang aming mga pangangailangan, O Diyos. At iparanas mo higit, Lord God, ang iyong sarili sa bawat isa, O God. Lord, we want more of you, Lord God. More of you, Jesus. Hindi lang knowledge, Panginoon, kundi maranasan namin ikaw, Panginoon, ang iyong pagpapalat biyaya, O Diyos, ang iyong habag sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Lord God. And God, we also ask your protection, Lord God. Lord, protektahan mo kami sa anumang bagay, Lord God, na plano at gawa ng kaaway. Our whole family, Lord God, we offer unto you, Jesus. We believe, O Lord,
that any plans, Lord God, and works of the enemies, Lord God, ay walang magagawa, Lord. Dahil kami, O Diyos, ay protektado mo. Dahil kami ay balot ng iyong banal na dugo, Panginoon. Marami mong salamat, Lord God. At sa aming narinig na yung mga salita, Lord God, help us, Lord God, to do your word, O God, to practice your word, O Lord, in Jesus' name. Maraming pong salamat, Lord God. Muli sa iyo namin inaalay ang aming buhay. Sa iyo namin isinusuko ang lahat, Panginoon. Patuloy na itinataas namin ang iyong dakilang pangalan at ikaw lamang, O Diyos, ang aming papupurihan, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa iyong lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo lahat. Praise the Lord.